morning po. Say amen. Batayin po natin ang ating tabi. Masaya ako kasi kasama kita sa oras na ito. Tayo patuloy na maging masaya sa pagtayo pinagbilin ko sa ating Panginoon Diyos. At napakasaya, every Sunday, tayo ba nagkakita-kita, nagkakaisa sa isang reunion, para purihin at kilala ng Diyos sa ating mga buhay. So, maraming salamat si Tito Ronnie. Kasama po natin si Tito Ronnie sa umaga ito. Ganun din po si Sister Anne. So ngayon po, manatilig muna po tayo sa ating pagkatayo at buksan po natin ating mga Bible ng book of Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23, let's read verse 23. Wala natin. So basahin po na lamang po na po. Proverbs chapter 23 and verse number 23. Sabi po ng Salita ng Diyos dito, buy the truth and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. So pag-aaralan po natin is buying the truth. Tayo po lahat ngayon lumuko at tayo manalangin. Let's pray namin Diyos para nakilala sa lahat. Kami po Diyos yung pagkulit na tayo pasalamat sa panibagong pagkakataon. Manipulog mawag sa inyo, makapanong mga malibig papuri. Mga o Diyos, pamagitan po ang mga bibig, mga boses, na kayo po ang madakila at maluwalhati. Marami po salamat po Diyos sa pagkakasa kayo po kasulatan na aming pulitong pag-aaralan, pag-aaralan sa mga po ito, ang aming nagdalangin ng po sa ating pag-Espiritu at pag-Diyos po sa ating pagkalagitaan, at paunawa niyo po o Diyos ang kahalagaan ng pagkaalam sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan ito po magpapalaya sa amin. Kadalangin po Lord, kayo po manguna, hindi po sa mga Sunday School, sa kanilang murang edad, kadalangin po mag-motivate po sila na maglingkod sa inyo, maturuan ng wasto sa paglilingkod po sa inyo. Kayo po madakila, dapat kami lagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated now. So, good morning. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakatayo po rin ng kakipagkita na kasama-sama. So, nung last Sunday po, wala po ako sapagkat ako pinag-preach doon sa isang church na po sa Bombay dahil meron po silang pastor's month. Birthday po kasi ng pastor po namin doon sa Monday, bukas, kaya tayo po yung nanyayahan. Maraming salamat, tayo po nandito ng Sunday, amen? Hindi ba yung Sunday? Kahit wala po, kung nandito kayo. Kasi nga po, hindi naman po umikot ang simba kay pastor. Ang ating pong pananambahan ay para sa Diyos. At hindi po nakabasa ang ating pananambahan sa bilang. Kung ilan, sa simbahan po, minsan marami, minsan puno, minsan naman kakunti. Mababadasat din kapag kakunti, hindi mo na ibibigay yung blessing. Hindi po. Sapagkat ng Diyos nakatingin po sa atin kung paano ba tayo dapat maglingkod sa Kanya. So sabi po dito mga kapatid ng ating pag-aaralan this morning, buy the truth and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. Na sinabi ng pinakapagtas na tao na si Hari Solomon na kailangan daw po natin kunin o bilhin ang katotohanan. At huwag natin itong ipagbili. Kasama ang karunungan, kasama yung mga instruction at pangunawa. Bakit kaya sinabi ko mga kapatid na kailangan natin bilhin? Ang truth. Bakit natin ito kailangan i-acquire? Ang ibig sabihin po kasi ng word na buy is to purchase. To possess and to own. Nang sabi ng Panginoon, dapat daw sa buhay natin, alamin natin ang katotohanan. Kailangan natin kunin ang katotohanan. Kailangan ng katotohanan, halingin natin na sa atin. Na dapat mapasa atin ang katotohanan. Yun ang sabi na, ito po yung gustong i-emphasize ng Diyos, buy the truth. Sabi nga mga kapatid, isinit kayo lahat. Meron kayong Shopee, Lazada, diba? Na minsan, nag-add to cart ka. Diba? Ang dami mo naka-add to cart. Kaya sabi ng message natin dito, don't just add to cart, buy the truth. Huwag ka lang puro add to cart. Diba? Diba nga sa Shopee, sa Lazada, diba? Add to cart, kapag gusto mo, add to cart mo muna eh. Diba? Pero hindi ibig sabihin na add to cart nga, sa'yo na. Diba? So na-add to cart pa lang, pero wala pa sa'yo. Kasi bakit hindi mo po binayaran? So ay mga kapatid, sabi ng ating pag-aaral, gusto ko yan po sa dito mga kapatid, pagdating din sa Panginoon, huwag ka lang basta mag-add to cart. Huwag mo lang basta sabihin mo, ay, diyan ka muna. Diba? Ang mga bagay na yung napapakinggan, ang mga bagay na yung nalalaman hinggil sa salita ng Diyos, huwag mo lang basta itabi. Kung hindi dapat, gawin mo. Kung hindi dapat, ipamuhay mo. Kaya sabi ng ating pag-aaral mga kapatid, don't just add to cart. Buy the truth.
No po, huwag ka lang basta mga kapatid sa buhay natin, isinasantabi mo yung mga bagay na katotohanan, no po, at ang ginagawa mo, hindi mo ito ginagawa. Kaya sabi niya po din mga kapatid, we are supposed to get for us the truth because it brings a lot of benefits and profits. Kapag nalalaman natin ang katotohanan, no po, magkakaroon tayo ng magandang mga kapakinabangan sa buhay natin. No po, bakit nga sinabi ng Diyos na kailangan mong alamin ang katotohanan? Bakit po? Sapagkat maraming kasinungalingan. No po, na pinapasok ang ating kaaway para tayo ay madiskaril, para tayo hindi makalapit sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, dapat malaman mo ang katotohanan. Truth in the Bible is very significant because it tells at least 3 important meanings. Ano po yung katotohanan na mahalaga na gusto niyo yung pasay ng Diyos? The Word of God is truth. Ang salita ng Diyos ay totoo. John chapter 17 and verse number 17. Ano po ba nakasaad po dito? John chapter 17 and verse number 17. Pwede mo bang ibukas siya, sis? Ang mabilis. Gusto natin ito. John chapter 17 and verse number 17. Ang sabi po ng salita ng Diyos dito, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ako? So meron po dyan mga kapatid, sabi nga po sa inyo, gustong makuha po natin that makita natin na katotohanan that the word of God is true. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay tama. Ang salita ng Diyos mga kapatid sa buhay natin, ito po yung pinaka-totoo. No po, na kailangan natin pakinggan. Kaya nga, lagi natin sinasabi mga kapatid, maraming mga tao mas gusto nilang pakinggan ang salita ng tao. No po, ang galing kasi magsalita ng tao. Kaso, mga kapatid, na dapat sa buhay natin na maging sandigan sa buhay po natin, salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po yung pinaka-sigurado. Amen? Kasi minsan salita ng tao, pwede tayo dayain. Salita ng tao, pwede kang bulahin. Diba? Mga girls. Diba? Minsan, mga boys. Diba? Binabola-bola kayo. Ay ginagawa, pinagpapasa-pasa kayo. Diba? Ganyan yan eh. Diba? Ano yung sabihin? Parang bilog lang yung ulo mo eh. Diba? Diba? Minsan nabilog kayo sa salita, I love you. 1,000 times. 10,000 times. Bibigyan mo mga bituin sa langit. Lalawin ko ang kapitong dagat. Mabot na lamang. Diba? Diba? Ganyan eh. Diba? Tapos ikaw naman, talagang, wow! Diba? Oh, yung sinabihin niya pala ito na napakarami. Diba? Isa ka sa mga nagpabola. Nagpaloko. Bakit? Kasi nga, mas gusto natin pinakikinggan yung mga kasinungalingan. Kaya sabi ko ng ating pinag-aralan mga kapatid na dapat patuloy natin pakinggan ang totoo. No, kung ano yung totoo, salita ng Diyos. No, kung ano ba mga kapatid, the Holy Spirit is truth. Ang banal na Espiritu ay totoo. Ang banal na Espiritu ay katotohanan. Bakit maraming tao sila napapahamak? Kasi wala po silang banal na Espiritu. Na po, di ba maraming mga Spirit? Minsan, ano meron yung tao? Evil Spirit. Alam niyo ba, human speaking, lahat ng tao may masamang Espiritu sa atin. Kaya nakakagawa tayo ng kasalanan eh. Kaya matigas ang ulo natin eh. Di ba? Kaya nga nandun tayo sa buhay hindi tama. Ang ibig sabihin, nag-uudyok sa atin ang masamang Espiritu. So, nais na pa yung makita mo, the Holy Spirit. Di ba? Paano ka magkakaroon ng Holy Spirit? Kapag ikaw, tinanggap mo sa iyo, puso, mabubuhay ka sa espiritual. Opo, kaya sabi ng Panginoon, the Holy Spirit is truth. Na kailangan ang bawat tao magkaroon na tinatawag na banal na Espiritu. Bakit maraming tao naguguluhan sila? Bakit maraming tao napapaliwaran ang kanilang buhay? Bakit maraming tao nandun sila sa maling magaway? Sapagkat nga, hindi sila puspos ng banal na Espiritu. Saan niyo gusto mapuspos? Sa bisyo? Saan niyo gusto mapuspos? Sa barkada? Saan niyo gusto mapuspos mga kapatid? Sa mga maling gawain? Kaya sabi ng Panginoon, dapat tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Paano po mangyayari yan? Kung tayo lalapit sa Diyos. No po, na tayo sa buhay natin, mas gugustuhin natin pakinggan ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Ang katotohanan po masakit. Tama ba? Ang katotohanan po kasi pagsasabihan tayo eh. Bakit tayo pagsasabihan, Pastor? Kasi nga mali tayo eh. Inaamin niyo po mali kayo. Amen. Sino yung tama? Ang Diyos. Tama po ba? Amen. Tao, mali. No po, mali tayo. Pagamat magaling ka, pagamat mayaman ka, pagamat may pinag-aralan ka, pero sa totoo lamang marami kang maling ginagawa. Maling kaisipan, maling prinsipyo, na po maling nagagawa sa buhay natin. Kaya dapat mga kapatid, tingnan natin, sino ba yung tama? Ang Diyos.
Kaya dapat patuloy tayo makinig ng salita ng Diyos. Kailangan tayo patuloy na lumapit sa Panginoon nang sa ganun, mga kapatid, makuha natin yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Ulit ko po, sana maging puspos tayo ng banal na Espiritu. Kapag puspos po tayo ng banal na Espiritu, gagawa po tayo ng tama. Na po, ano ba mga kapatid? The Lord Jesus Christ is truth. Na po, sa Kristo ang katotohanan. Diba? Napakaliwanag, Sister Joyce, John chapter 14 and verse number 6. Diba? Ano sabi ng salita ng Diyos? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Na po, ano sabi dyan sa salita ng Diyos? Siya yung katotohanan. Si Kristo po ang katotohanan. Kaya sabi ko ng ating pinag-aralan, mga kapatid, don't just add to art, but by the truth. Na po, huwag mo lang basta sinasantabi. Huwag mo lang basta nilalagay. Kung hindi dapat, hariin mong sayo. Hariin mong sayo ang katotohanan. Na po, anong kailangan natin gawin, mga kapatid? Ang gusto ko niya para sa mga kapatid this morning, na po, don't just add to art, by the truth. Number one, there is a price. May halaga. Isn't it? Sa bawat mga pag-a-add to cart sa pag-shopping, may halaga yan. Minsan nga, kaya hindi mo siya, ano kasi yung add to cart, diba? Yung isa, order mo yun. Check out. Sanay ito eh. Check out. Pag sineck out mo, ibig sabihin, bibili mo na. Minsan, kaya hindi mo mabili-bili, kasi may halaga. Tama? Kung wala ka pang budget. Pero may mga bata, may mga anak, check out ng check out. Pinapadeliver sa bahay. Chine-check ko, umaalis sila. Pag ibayaran mo pa yung shopping ko, mabigla mo yung mama na, hindi niya shopping daratang. Siyempre, bakit tayo pa kanina, bayaran eh. Di ba? Huwag kabiyan yung gamit, yung anak, kukunin niya, hindi naman babayaran. Di ba? May mga batang ganun eh. Pero gusto ko yung pa sa inyo mga bagay, may presyo, may halaga. Ang katotohanan ko, may halaga. Tama ko ba? May halaga ang katotohanan. Tapos, yung mga doktor, di ba, may isang tayo nagtataka, titignan ka, si-check up ka, tapos mahal yung sinili. Di ba? Mahal-mahal naman. Ang napakadali lang ginawa. Ito kaya subukan mo mag-aral ng 10 taon. Di ba? Ang ginastos nila bago sila naging doktor, di ba? Libo-libo pera ginastos nila eh. Tama? Kasi bakit? May halaga. May halaga ang karunungan. May halaga ang katotohanan. Alam kung gusto ko niya pasay sa mga kapatid, there is a price. Acquiring the truth does not come without a cost. It may cost you your pride. Ang katotohanan kapag nalaman mo, may halaga. At minsan ang halaga, yung pride mo. Maraming mga tao ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Bakit? Kasi ayaw nilang makahiya. Ayaw nilang amin na mali sila. Ayaw nilang sabihin, nga, mali ako. Isinit, ang pinaka mahirap tanggapin ng tao, mali siya. Bakit? Kasi maraming mga tao nagmamagaling. Piling niya, lahat ng bagay, alam niya. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, kailangan na tayong umamil sa Diyos, tayo ay mali. Ano man ang iyong kalagayan sa buhay, teacher ka man, doktor ka man, pulis ka man, ano man ang iyong natapos, mali tayo sa harapan ng Diyos. Gusto natin maging tama, pakinggan natin yung tama. Salita ng Diyos. Nako, pakinggan natin yung tama ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan tayo matutong magpakumbaba. Nako, yun nga po yung word umamin. Nako, there is a price and sometimes it costs you your pride. Pwede kaya tayong yumuko sa Diyos? Sabihin mo. Sino dapat yumuko? Ang Diyos ang yuyuko o tao ang yuyuko? Tao ang yuyuko. Tama ko ba? Hindi. Minsan may mga tao, napakatigas na kanilang liig. Di ba? Kasi bakit? Mayabang. Kasi bakit? Ang tingin sa kanilang sarili, napakataas. Po, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, wala nang higit na tataas pa kaysa sa Diyos. Amen? Kasi ang Diyos nasa langit. Tayong mga tao, mga kapatid, nandito lang tayo, nakaapak tayo sa lupa. Po, kaya sabi ng Diyos, huwag ka nang magmatikasan sa Diyos. Matuto tayo maging mapagpakumbaba. Ang katotohanan masakit, pero may halaga. Anong halaga? Kailangan kayong po sa Diyos. Kailangan ka magbawa. Yes, Lord. Ang sign po, mga kapatid, ng pagyuko, ang ibig sabihin, nagpapakumbaba ka. Ang sign po, mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagyuko, ang ibig sabihin, nire-recognize mo ang Diyos. Opo, tama po kayo. Mali ako. Na po, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, there is a price. Na po, and it may cost you your pride. It may cost you your earthly relationship.
It may even cause you your selfish desires. Na po, minsan sa buhay natin tayo pinagiging makasarili. Ang gusto lang natin tayo lang ang masaya. Tama ba? Bala na yung iba, basta ako masaya. Diba? Na minsan mga kapatid, dahil sa iyong katakawan, dahil sa iyong pagiging makasarili, ang gusto mo lang maging masaya, ikaw. Ang tanong kaya, ang Diyos kaya masaya sa iyo? Diba? Minsan, ang gusto natin lahat ng bagay na kukuha natin. Gusto minsan sa buhay natin, ang gusto natin tayo lahat na nasusunod. Nga po, anong ibig sabihin? Ikaw ay nagiging makasarili. Ibang naisip ba natin na kailangan kaya natin i-consider ang Diyos? Masaya kaya ang Diyos sa akin? Masaya kaya ang Diyos sa desisyon ko? Masaya kaya ang Diyos sa ginagawa ko? Na wala akong oras sa Kanya? Nalapit na ako kapag gusto ko lumapit? Masaya kaya ang Diyos? Diba? Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, tapos sa buhay natin, huwag tayo maging makasarili. Now, it may cause your selfish desires. Na po na minsan, pang makasarili kagustuhan, ito po, na po yung halaga ng katotohanan na kailangan huwag tayong na po sa buhay natin na susunod lagi kung hindi dapat willing tayo mag-sacrifice. Sabi nito, whatever it is, we should be willing to sacrifice and pay for the price of the truth. Na po, yung willing tayo mag-sacrifice sa katotohanan. Willing tayo tanggapin ang totoo sapagkat nga ang totoo, ito ang magpapalaya sa atin. There is an absolute truth and that is costly. The truth of salvation. Ako, ang katotohanan ng kaligtasan may halaga. The price is so high that only our Lord Jesus Christ was able to pay the price. Could you imagine yung halaga ng kaligtasan na si Kristo, pinasay niya yung krus na mabigat, na si Kristo dumanak ang kanyang krus, ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Dahil mahal na tayo. Nga po, dahil gusto niya tayong iligtas, dahil gusto niya ipagkita totoong pag-ibig, na handa niyang iwan ng lahat, para lang mapatunayan ang pag-ibig sa atin. Kaya tanong tayo ba yun? Handa na yan natin iwan ng lahat para mapatunayan ang pag-ibig natin sa Diyos. Nga po, na minsan, ang sabi ng Panginoon ng kapatid, hindi natin nakikita ang halaga. Nga po, bakit? Kasi minsan, nakabalot tayo mga kapatid doon sa mga bagay na kasinungalingan. Nga po, nasabi dito mga kapatid, the truth of Spirit is costly for our natural senses cannot receive the things and dealings of God. It only be perceived spiritually. Nga po, yung bagay daw na maka-spiritual, makalangit, nga po, ito po'y matapangulang natin when it comes na po sa buhay natin na talaga pakikinggan ang kalooban ng Diyos. On the other hand, lies and foolishness are cheap. Kasi ninyo po mga kapatid, yung totoo, costly siya, may halaga, pricey, ang totoo. Pero offer ni Satanas, yung cheap. Kaso kasinungalingan. Kaso pamamahan. Diba? Mura lamang. Di ba, minsan nagdadaya tayo niya, mura lang. Di ba? Di ba nagtaka ka, sabi mo, bira ka mura naman ang cabinet na to. Ang ganda-ganda, yung cabinet, napakamura lang. Chinek out mo ngayon. Di ba? Nung diniliver sa'yo, nag-expect ka pa mo, inayos mo na yung lugar, di ka kailangan yung cabinet, nung dumating, naliit. Di ba? Nakalit lang. Di ba naka-expect na ito? Nagtataka po sila eh. Bakit ang liit naman? Ano ba yung halaga? Di ba? Cheap lang eh. Di ba? Bakit sa picture? Napakalaki. Siyempre yung picture mo darating. Di ba? Hindi ka nga kukuhanan eh. Di ba? Di ba nakita niyo yan sa mga Facebook? Nag-aaral sila, nagko-comment sila. Doon dumating, maliit lang pala. Ang tawag doon, nature. Di ba? Tuwa ka pa mo, no? Sabi mo, ay, nakatipid ako Mars. Ang ganda ng cabinet, nabili ko lang, 200 pesos. Kung hindi imagine, saka makagin ang cabinet, 200 pesos. Kaya nung dineliver sa'yo, natapat ng 200. Hindi lang talaga. Diba? Cabinet pala ng laruan. Diba? Ng maniga. Diba po? Kaya yung offer ni Satanas, anong offer ni Satanas? Lies. Kasi nung maningan. Foolishness, kamang-mangan. Mura lang. Cheap, very cheap. Diba? Kayo nagpipiliin nyo. Yung katotohanan na mahal, may halaga, o yung sabihin natin, very cheap. Kasi sinungalingan naman. Na po, mas gugustuhin na natin piliin yung totoo, kahit mahal. Kahit dito ay halaga na tayo ay magpapakuloba. Na po, aalisin ang kayabangan. Na po,
na sa buhay natin tayo handang yuyuko sa Diyos. Nga po, nang sabi ng salita ng Panginoon mga kapatid, sa buhay po natin, huwag tayong madaya sa tukso ni Satanas. Nga po, lies are very cheap. Nga po, they come in bundles. Minsan, by 1 take 2. Nga po, bundles. They are almost freely given by this world in which the devil is the clever merchant. Nga po, si Satanas, siya po yung pinakatusong negosyante. Nang gusto niya mga kapatid, ito'y ating mabili. Nga po, minsan buy 1 take 1, buy 1 take 3. Nakabundles pa. Nga po, pero yung ulit mga kapatid, yan ay mga kasinungalingan. Yan ay maglalagay sa ating buhay na alanganin. Nga po, sad. Sabi niya dito, this world will offer anything, but the price of truth, nga po, is very high. Nga po, sad but true, many of us purchase these types of garbage. Bunch of readings, movies, videos, and even vices, immoral relationships, and the lies are which the people get themselves until sin takes it all. Kung nakakalungkot, minsan sa mali, bigay todo tayo. Sa kasinungalingan, bigay todo tayo. Handa natin itaya at ibuhay natin. Mali? Nako, hindi imagine. Tataya ka na rin lang doon pa sa mali. Sa tingin ko ninyo, tatama po ba kaya kayo? Mananalo kaya kayo? Tinaya mo ang buhay mo sa mali. Mananalo ka kaya? Sa tingin ko, mananalo kaya? Hindi. Mali nga eh. Tinaya mo lahat. Kaya kung ano nangyari sa tao, mga kapatid, nagkakaroon siya ng problemado. Nagkakaroon siya ng mga kasabihin natin, mga kabigatan. Bakit? Kasi nga, pilit niyang dinadala sa kanyang buhay, mga basura. Basura ng kasinungalingan. Tayo pilit na binibrainwash si Satanas. Dito ka na lang, busy lang dito. Di ba? Dito ka na lang, pwede mong gawin kahit ano. Dito ka na lang, masaya dito, mag-enjoy ka, lalamoy ka. Di ba? Sa kasalanan, di ba, mag-enjoy ka. Yan ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Ang kasalanan, mag-enjoy na nga, for a moment na. Ang offer ni Satanas, yung kasiyahan ang pwede niyang ibigay sa inyo, for a moment. Pero alam niyo ba ang Diyos, kapag natin muna ng tunay na kasiyahan, ang walang hanggan. Amen? Ang walang hanggan. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, ito nakakalungkot sa maraming mga tao. Na po, ang kasiyahan nila sa nila kinukuha sa maling bagay. Kaya ano nangyari mga kapatid? Napapaniwalang kanilang buhay. Bakit? Hinahanap nilang kasiyahan sa barkada. Hinahanap nilang kasiyahan sa bisyo. Hinahanap nilang kasiyahan mga kapatid sa ibang bagay. Sabi ng Diyos, yes, magiging masaya ka na. Nasa pananalilig lang. Pero offer ng Diyos, kunin mo sa akin ang iyong kasiyahan. Amen? Masaya po ba kayo naglilingkod sa Diyos? Amen. Masaya po ba kayong kumakawit para sa Panginoon? Amen? Amen. Di ba? Kung di ba na ni Jackie, di man siya nakapractice, pero alam niya yung kanta. Nakasunod. Di ba? Kasi bakit? Basta tayo sama-sama. Di ba? Si Kristo ang magbublo. Di ba? Yun eh. Di ba? Bagamat hindi ka marunong, pero dahil meron mga nakasama, mapapasama ka eh. Di ba? Ganun yun eh. Di ba napapasunod ka? Kaya nyo ba mga kapatid, kapag mali ang kasama mo, ganun ka rin. Tama ba? Mali na rin ang gagawin mo. Kasi bakit? Mali ang iyong kasama. Pero kapag ang pipiliin natin, tamang kasama. Sabi ko nga kay Kati Ronnie, di ba? Kay Tito Ronnie, di ba? Kami kasamahin mo tayo. Di ba? Kasi wala kaming ituturong hindi tama sa iyo. Di ba? Ang ituturo namin, salita ng Diyos. Di ba? Yung ibang bagay kasi iba-iba yung tinuturo. Yan, si Dime Wayne. Di ba? Simulan, di ba? O, walang meaning. Di ba? Ganyan ang tao eh. Tama? Kapag nagkikisama tayo sa maling gawain, di ba mga girls, minsan sabi niya, sige, tatanggapin ka namin sa aming grupo, sige, sabunutan mo muna yun. Would you imagine? Bago ko tanggapin, pagkagawan ka ng hindi tama? Tama? Sa mga prat, di ba sabi na, sige, ako ka namin tanggapin, pag nakakuha muna sa 7-Eleven. Di ba? Ganon. Yun pa yung tamang grupo, tuturuan ka ng gumawa ng hindi tama? Hindi. Kaya dapat tayo mag-isip-isip. Inugulit ko mga kapatid, si Satanas ang offer niya, kasinungalingan. Si Satanas ang offer niya, kamangmangan. Kaya po, yes, very cheap. Mura lang, kaso mapapahamak ka naman. Kaya sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, huwag natin pilihin ang mura. Kaya po, huwag natin pilihin mga kapatid ang kasinungalingan.
Dapat piliin natin ang katotohanan. Sapagkat sabi nga, mga kapatid, ang ating naglabang, nasabi ko nga kanina mga kapatid, lagi natin tandaan, kapag mali, sin takes it all. Ang kasalanan, uubusin ka lahat. Diba? Nalala niyo ba yung anak prodigal son? Yung alimugang na, pinuwala ang kanyang mana. Buhay pa yung kanyang tatay. No po, nang sabi niya, ayaw niya kasi magpabawal eh. Ayaw niya kasi magpatulong sa tatay niya. Pinuwala ang kanyang mana, buhay pa yung kanyang tatay. No po, anong ginawa niya mga kapatid? Nagpakasasa, dala-dala yung kanyang karangyaan, yung pera. No po, ano nangyari? Naubos lahat. Diba? Naubos lahat. Ang ganda niyang lumabas, ang dami niyang dala. Nung siya umalis sa kanyang tatay. Pero nung umalis siya, basahan na lang na damit ang dala niya. Wala nang tsinelas. Diba? Eh, alam niyo ba mga kapatid, sabi ng ating lesson, sin takes it all. It is a reminder for us. Yung kasalanan, yung mali, uubusin ka lahat. Napo, kukunin lahat ng iyo. Minsan nga matitindad mo, kukunin. Kaya sana mga kapatid, yung katotohanan, ito ay ating piliin. Inukulit ko, there is a price. And the price is kailangan kang yung sa Diyos. Your pride. Yung kayabangan natin. Sana mahilig tayo sabihin, yes Lord, I'll follow you. Opo Lord, susunod ako. Opo Lord, magbibigay ako ng oras. Opo Lord, susunod ko yung buhay ko. Opo, kaya sabi ng ating pinag-aralan, there is a price. Number 2, andiyan po ba kayo sa amen? Mabilis lang po ito. Number 2, there is a prohibition. Opo, may babala. Kapag tayo bumibili ng katotohanan, nilaalam natin yung katotohanan, mga kapatid, hindi pa bala. Napo, buy the truth and sell it not. Napo, once you get the truth, kapag nakuha mo daw ang katotohanan, ang ating kaaway, si Satanas, gagawa ng pamamaraan para makuha ang katotohanan sa iyo. Para walang tumubo ng salita ng Diyos. Napo, this is the prohibition. Ito yung babala. Kapag nalaman mo ang totoo, kapag nalaman mo ang tama mga kapatid, ang ating kaaway ni Satanas, gagawa ng pamamaraan para ikaw hindi makapagpatuloy sa tama. No, gagawa ng parang para yung mga bagay na iyong napapakinggan, hindi tutubo. Nalala niyo mo yung parable of sin? Di ba? Na meron isang farmer, nagtatanim siya, nagasik ng binhi. Yung isang binhi, sa napunta, sa dinadaanan. Yung pangalawa, doon sa mabato. Yung pangalawang seed, yung pangatlong seed sa napunta, doon sa maraming sukal, maraming thorns, maraming mga damo. Yung isa sa good ground. Napo, doon sa good ground, tumubo na maayos yung buto. Napo, lumaki. Bakit? Kasi magandang lupa. Yun naman sabihin natin, masukal, maraming damo, tumubo nga kaso, hindi lumaki. Bakit? Kasi maraming umagaw sa sustansya niya. Maraming umahadlan. Yung pangalawang buto mga kapatid, sa pumunta doon sa mabato. Nako, ano nangyari? Tumubo nga kaso nila bugat. Matigas sa kanya, puso. Nako, tapos yung pinakapanguna mga kapatid, yung buto sa napunta, doon sa nadadaanan. Nako, ano nangyari? Dahil nadadaanan siya pumunta, hindi siya tumubo. Nako, may ibon na dumating at kinuha yung buto. Yun po si Satanas. Nako, yung parable po ito mga kapatid, yung seed, yun ang salita ng Diyos. Nako, yung buto, salita ng Diyos yun. Natatanim sa puso ng tao. Nako, bakit yung mga Kristiyano, papasinin po natin, sabi ko nga po sa inyo, lahat naman tayo nakakapakinig ng Word of God. Pero ba't yung iba? Nako, lumalago sila. Yung iba, lumalakas sila. Yung iba, tumatatag. Pero yung iba, bakit hanggang ngayon? Hindi sila matatag. Bakit hanggang ngayon? Agad-agad, kunting problema lang, kunting pagsubok lang, agad-agad, umaalis na. Agad-agad, sumusuko. Bakit? Kasi nga, hinahayaan nilang hindi tumubo ang salita ng Diyos. Si Satanas, para sa ibon, na gusto niyang kunin yung buto. Napo, yung mga salita ng Diyos. Pero di ba mga kapatid, every time na tayo nakikinig ng Word of God, sana nakikinig talaga tayo. Amen? Amen. Napo, huwag tayong matulog. Huwag tayong maging tulala. Napo, kung hindi dapat isipin natin, o nga, tamang salita ng Diyos. O nga, para sa akin to. O nga, ako yan. Di ba? Yung bang sasabihin mo, Opo Lord, ako yan. Kasi mga kapatid, dapat every time na tayo nag-praise the Lord, yung nga, tayo nagsisimba, dapat nakikita natin yung sarili natin. Di ba? Sino nakikita mo? Kapwa mo? Di ba? Pinipintasan natin yung iba?
Di ba? Minamaritas natin yung iba. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Pag tayo lumalapit sa Diyos, nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon, dapat nakikita mo yung sarili. Gusto, bakit kung makikita ka sa sarili, wala na akong kasalanan? Yun nga. Hindi ka pa umaamin. Di ba? Dinadala mo lagi sa iba, tinuturo mo lagi yung iba. Kailan kaya darating yung point, sasabihin, hey Lord, para sa akin yan. Opo, masakit. Di ba? Kahit na masakit, tatanggapin ko. Hindi ko ayan si Tanas. Naku, yung aking napapakinggan sa inyo mga salita ay kukunin niya. At hindi ito lalabos sa puso. Kaya inulit mga kapatid, there is a prohibition. May babala sa bawat ating napapakinggan na katotohanan ng nais si Satanas, kunin niya. Naku, ano ba mga kapatid? Some will even, others will bribe you with pleasures. Naku, ito yung babala. Yung katotohanan. Yung bang nandun ka na, naglilingkod ka na ng tapat. Naku, pero ang gagawin ni Satanas, ang gagawin ng ating kaaway, susulsulat ka o sabihin natin, iba-bribe ka ng pleasure. O operan ka ng mas masaya. O operan ka ng mas masarap. Naku, kasi bakit? Nakikita niya kasi, lumalago ka. Nakikita ka niya, nalalapit ka sa Diyos. Naku, ano ba mga kapatid? Some will even give you pleasures. Yung bang marami kang makakaaway, yung maraming pipigil sa iyo, sa paglilingkod mo sa Diyos, mga kapatid, sa paglapit natin sa Panginoon, maraming ahanda. Di ba nga lahat ko sinasabi sa iyo, mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, wala naman itong sabihin natin masamang itutulog sa buhay natin. Pero bakit maraming mga tao, wala pa rin sila sa paglilingkod sa Diyos? Hindi pa rin nila pinipili ang Panginoon. Bakit? Kasi nga napipressure sila sa iba. Ay, pag nagsimba ako, baka tawagin nila akong pastor. Di ba? Ay, pag nagsimba ako, baka tawagin nila akong manang. Di ba? Ay, pag nagsimba ako, baka lulukuhin lang nila ako ang mga kapitbahay namin. Tama mo ba? Di ba ganun yung tao? Kapag ikaw ay nagtutuloy ng buhay, maraming magbabash sa'yo. Di ba? Kasi bakit? Mag-iiba ka na eh. Di ba? Ang gusto kasi nila, kasama mo sila sa mali, sa kasalanan. Kasama mo sila nagmamarites. Kasama mo sila nagbibisyo. Tapos, nung nag-iba ka na, palapit ka na sa Panginoon, kuyain ka na. Ano po yung pressure? Ipi-pressure ka rin sa Satanas. Dala nyo ba, sometimes na po, or a lot of times, minsan gagamitin na mismong mahal mo sa buhay. Kasi sabi ng Bible, sabi ng Word of God, ang unang makakaaway mo sa paglapit mo sa atin, ang mga pamilya mo. Pipigilan ka ng iyong asawa, pipigilan ka ng iyong nanay, ng mga kapatid, pipigilan ka. Na po, hindi ka yun eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sino man, no, tao, sabi natin, totoong Kristiyano, na hindi kayang iwan ang lahat at sumunod sa akin, ang sabi ng Panginoon, hindi siya pwede maging tagasunod ko. Na po kaya nga sabi ng Panginoon, dapat iwan mo eh. Diba? Hindi naman physically iiwan, i-ignore mo sila, hindi. Ang sabi lang ng Panginoon, hayaan mo yung pressure. Hayaan mo yung sasabihin nila. Hayaan mo mga kapatid, yung mga bagay na gagawin nilang adlang, para lamang hindi ka makapagpatuloy ng lumapit sa Diyos. No, hindi naman sinabi ng Panginoon, itakwil mo sila. Kasi po, nasa Bible yun eh. Sabi niya, ang sino man hindi niya kayang pamulihan ng kanyang tatay, ay hindi siya karapat-dapat na maging tagasunod ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Ano kaya pasay? Kakagalitan ko yung tatay ko, yung nanay ko. Hindi po yun. Ang sabi lang ng Panginoon, ang gusto niya pa sa Diyos, yung kaya mo dapat tayuhan ng Diyos. Kaya mo dapat siyang ipaglaban. Kaya mo dapat siya, mga kapatid, na talagang sundan sa iyong buhay. Sapagkat ang ginagawa naman natin ay tama. Amen po ba? Ang pagsamba, tama po yan. Amen? Amen. Hindi tama kung pahiga-higa lang tayo sa bahay araw ng linggo. Di ba? Yung bang wala ka namang gagawin, kung kahit na may gagawin ka pa kapag araw ng linggo, dapat ibigay natin sa Diyos. Kasi nga, yung magpapaprove na talaga mahal natin ang Diyos, handa natin iwan ang lahat. Para the same lang na tayo maglingkod sa Diyos. Napo, kaya dapat mga kapatid, bagamat masarap matulog sa kama, bagamat marami ka pang pwedeng gawin, dapat pag-unahin muna natin ang Diyos. Bago ang lahat, unahin natin ang Diyos. There is a prohibition. Napo, may pabala. Napo, ang ating kaaway, gumagawa ng pamamaraan. Ano ba mga kapatid? Napo, they will trick you to exchange the truth of God into something temporarily pleasurable, but will rot and fade in the long run. Oh, what a deceiving world it is. Sabi po ang ating lesson this morning. Napo, minsan dadayain ka. Napo, ng ating kaaway. Minsan, mga kapatid, napo, meron i-offer nga
na po, na temporary. Pasin niyo mga kapatid, the word is temporarily pleasurable. Panandaliang aliw. Panandaliang kasiyahan. Panandalian, di ba nga, yung mga tao minsan, na sila umahanap ng kasiyahan sa alak. Di ba? Oh. Yun ay, hindi kayo na kasiyahan, di ba? Bali may baling tao, kasi makainin, masaya kayo din, mailiyan ka ng dahilan eh. Di ba? Dahilan na kayo lasing. Di ba? Masaya sila. Di ba? Wala mo, kasi wala naman tayo gusto kaisipan eh. Di ba? Nanalo mo, mahilila. Di ba? Ganun din alam niyo ba yung mga nagtadrugs? Ganun din. Di ba? Nag-ahanap sila ng kasiyahan, doon sa maling bawal na naman. Yan, heaven, di ba? Tatalo sa ganun din. Yun, nasa heaven ka na yan. Di ba? Ganun yun eh. Kasi may classmate ako dati, noon nag-aaral ako sa high school. No? Alam ko yung mga classmate ko kapag masaya na sila eh. Nakakalo na sila, nakamaruha. Di ba? Kasi sobrang saya nila eh. Na po, so, kasi din po natin mga kapatid, I repeat this one. Na po, minsan ang tao nag-aanap siya ng kasiyahan kung sa maling bagay. Ang pwedeng i-offer nun, panandali ng kasiyahan mo. Di ba, pagkatapos ng alak, naka-over ang meron ka. Kasi kang ulo mo. Tama? Susuka ka. Wala kang gana magtrabaho, mabigat ang katawan mo. Kasi bakit? Panandali ang alim lang. Panandali ang kasiyahan lang. Ganun din po sa droga. Ganun din po sa ibang bagay. Na po kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, huwag tayong dapat magpa-bribe, magpasulsul. No po, huwag tayo dapat mag-under the table kay Satanas. Kung hindi dapat mga kapatid, dapat tuloy-tuloy tayong tama. Kaya nga sabi ng Bible, kapag yes, yes. Kapag no, no. Kapag tama, tama. Kapag mali, mali. Di ba? Napakatibay ng statement ng Panginoon. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Di ba? Kaya magiging tama ang mali? Mali nga eh. Di ba? Kaya nga lagi sinasabi mga kapatid, gusto mo maging tama ang iyong buhay, umalis ka sa buhay na pagkakamali. Umalis ka sa buhay hindi tama. Nako, minsan may mga miyembro, may mga tao, ang gusto nila napapaginggan ay mali. Kaya kapag yung pastor nangangaral, ito niya naman si pastor, ako na naman yung nakita ko na may napatamaan, pinangako mag-church. Di ba? Ano gusto yun? Nakokontrol niyo yung pastor, sasabihin niya. Ay pastor ha, okay mo sabihin ko ha, masasaktan ako eh. Di ba? Pag sinabi mo to, sige, hindi na ako mag-church. Di ba? Pastor, huwag mong i-preach about dito. Ano pa sasabihin ni pastor? Tama? Sa totoo lang mga kapatid, may mga Kristiyano doon. Pinipili lang nila kung anong pinapakinggan nila. Na po, pero kami po kasi mga kapatid, ang pinapangaral namin, salita ng Diyos. Tama? Hindi salita ng tao, hindi po salita yung pinapangaral ko, salita ng Diyos. Kaya kayo, salita ng Diyos, mga kapatid, masakit. Pastor, bakit masakit? Ang sakit naman magsalita ni Pastor. Di ba? Ako na naman na nakita. Pastor, pwede ba medyo yung dapat mapino lang? Ano tayo, bata? Nahini-hini. Di ba? Yung pinatapik-tapikan lang para ano, makatulong. Yung po ba yung gusto nyo? Di ba? Di ba mas maganda mga kapatid? Kaya alam niyo ba mga kapatid, ano yung tawag kapag preaching ni Pastor? Sermon. Sermon ang tawag dito. Sino yung nagsisermon si Pastor? Hindi. Salita ng Diyos. Sinisermon na tayo. Bakit? Kasi nga, mali tayo eh. Amen po ba? Mali tayo. Kaya sinisermon na tayo ng salita ng Diyos. Gusto ipakita ng Panginoon, tama siya. Kailangan ka makinig. Kailangan ka magbago. Kailangan ka umiwas sa mga bagay na hindi maganda. Sapagkat kapag nangyari ang mga bagay na yan, pinilit mo yung sarili mo, mapapahamak ka. Kapag napahamak ang tao, sino yung talo? Ikaw mismo. Tama ba? Nasasabihin ng Panginoon, oh, hindi mo ako masisisi. Sabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, oh, hindi mo ako masisisi. Sinabi ko na ayaw ko makinig. Yung sabi ng Panginoon, napapakinggan na natin eh. There is a prohibition, di ba pala? Tapos, nasabi ng salita ng Diyos, ang ating kaaway, pilit niyang gawin ang katotohanan. Pilit niyang tatanggalin ang katotohanan. Kaya sabi niya, ginawa believer in Christ, stand for the truth. If you are a believer in Christ, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, stand for the truth. Tayuan mo ang katotohanan. Stay on the truth. Manatili ka sa totoo. Strive for the truth. Pagpilitan natin. Mga kapatid, masunod ang tama. Amen? Amen. Hindi man tayo lahat instant na magagawa yung mga bagay na tama. Pero dapat pagpilitan natin gawin ang tama. Kasi nga mga kapatid, po sa buhay natin, kapag hindi natin pinilitan ang ating sarili na umalis sa pagkakamali, doon na lang tayo.
Yung mga lagi sinasabi sa'yo, parang kumunoy. Kung wala kang gagawin sa kumunoy, baka kayo nakatayo ka, lalamunin ka ng kumunoy. Di ba? Ano yung sinubulol ng kumunoy? Kasalanan. Kaya dapat matuto tayo magpumiglas. Matuto kang umalis. Sabi sa mga kapatid, mapunta ka, makalis ka. No po sa bagay na kasinungalingan. Our Lord did not die on the cross, so we will live a compromising, backslidden life. Wake up and rejoice in the truth. Buy it and sell it now. Alam mo yung word na backslidden. Sila po ay yung mga naglingkod sa Diyos pero tumalikod. Kaya natawag sa nila, backslider. Tumalikod sa Diyos. Nalaman na nila katotohanan pero hindi sila nagpatuloy. Ako, kaya sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, sana huwag tayo maging backslider. Dapat maging onward tayo sa Panginoon. Number 3, amen? Diyan po kayo, this is the last thing. Number 3. Una po, there is a price. May halaga. Pangalawa, there is a prohibition. Na po, ibabala. Pangatlo, ito po, there is a package. Ito, nakapack na. Diba? Kaya kung yung minahalo ko dito, mga kapatid, gusto kong makuha dito, para ka lang kayo nag-order ng Shopee. Diba? I-package na. Diba? So, nakalagay doon sa package. Ako, nasabi dito mga kapatid, once you buy the truth, there are a lot of things na may kasama yan. Ano yung kasama? Bibigyan ka ng Diyos ng wisdom, instruction, and understanding. Ako, alam niyo po ba mga kapatid, ang kaiba ng knowledge and wisdom? Ang knowledge na kukuha lang po natin sa eskwelahan, mga libro, na pag-aaralan. Pero po ang wisdom nang gagaling sa Diyos. Ang wisdom, mga kapatid, na po ang Diyos ang pwede magbigay ito. Bibigyan ka ng malawak na pangunawa. Bibigyan ka na mga kapatid ng pangunawa sa mga bagay na nangyari sa ating mga buhay. Kaya sabi ng salita ng Diyos, there is a package. When you buy the truth, when you get the truth from the Word of God, there is a package. Bibigyan ka ng Diyos. Wisdom and understanding. Na po, bibigyan ka pa ng instruction. Na po, yung bibigyan ka ng kung anong gagawin mo. Yung step by step. No? Kaya sabi niyo mga kapatid, the Bible says that we purchase the truth, we can also have wisdom and the ability to discern and decide righteously. Maraming tao napapahamak kasi bakit? Kasi mababaw ang kanilang kaisipan. Padalos-dalos sila. No po? Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, kapag kayo, lagi kayo nakikinig na salita ng Diyos, pumupunta tayo sa simbahan, bibigyan ka ng Panginoon ng malawak na pangunawa. Pangunawa sa mga nangyayari sa iyong buhay. Kaya po, minsan sa buhay natin mga kapatid, hindi natin parang naunawaan mga problema, mga pagsubok, na minsan sa buhay natin para tayo gusto ibagsak. Para hindi ka na tayo, baka tayo, nagkakuba-kuba na tayo sa problema. Pero sabi ng Diyos, na po, pwede gumaan yan kung yan ay ilalapit ko sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, there is a package. Nasabi ng Panginoon yung mga bagay na yan, hindi inaaya ng Diyos na maranasan mo, para i-doubt ka. Ang gusto ng Panginoon, lumakas ka. Ang gusto ng Panginoon, tumatag ka. Ang gusto ng Panginoon, makita mo na sa gitna man ng kakulangan, sa gitna man ng pagsubok, mayroong Diyos na pwedeng tumulong sa iyo. Nakikita niyo po ba mahalaga ang Diyos? Amen? Mahalaga ang Diyos. Ito nga lagi sinasabi. Sa buhay natin, sa oras ng pagsubok, saan ka kakapit? Saan tayo kakapit? Di ba minsan naririnig natin sa tao dahil sa sobrang tindi ng kanyang problema, sa sobrang tindi ng kanyang kakulangan sa pera, saan siya kumakapit? Sa patalim. Diba? Diba? Idiomatic expression kasi yun eh. Kumapit sa patalim. Anong ibig sabihin? Gumawa ng hindi tama. Tama? Siya gumawa ng tama. Gumawa ng hindi tama. Ng hold up. Ng bumbay. Di ba? Oh, nagnakaw. Nag-shoplift. Di ba? Shoplift ka. Di niya alam, may CCTV pala. Di ba? Nanguha ng cellphone. Nanguha ng gamit. Minsan nakala natin, wala nakatingin sa atin. Alam niyo ba, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang dami na pong camera. Ang dami na CCTV. Di ba? Nakakaya. No po, baka damating yung time. Ipapagita sa CCTV, yun ka. Diba? Minsan, sa salita, pwede ka pa magkaila eh. Ay, hindi po ako. Hindi ko ginawa. Ha? Hindi talaga ikaw? Ayun po, hindi po. Oh, ito. Sino to? Diba? Nakarecord. Sino to? Ay. Sino to? Kamukha-mukha tayo. Diba?
Di ba? Kamukha mo, ikaw to eh. Di ba? Ay, sorry na po. Di ba? Nagawa ko lang po kasi yung pinag ko eh. Sabi ng Diyos, hindi ko nakakaloko. Diba kasi kinapitan mo eh. Lumapit ka sa patalim. Iba kasi ginawa mo eh. Hindi ka lumapit sa Diyos. Nga po, kaya ulit mga kapatid, maraming tao napapahamak, maraming tao napapaliwalang buhay. Kasi mali ang nilalapitan. Nga po, mali nilalapitan, depressed ka, huwag mo lapitan. Mali barkada, mali samahan. Andito po si Pastor, handa kayo pag-pray. Amen? Amen. Kaya kayo Dr. Ronnie, sabi ko sa kanya, Dr. Ronnie, di ba? Kung meron kayo pinagdadaan, pwede nyo akong puntahan. Pag-pray. Di ba? Para bigyan ka ng kanunungan ng Diyos. Kasi si Lolo Ben, gano'n eh. Di ba? Ako na di ba? Nalalay daw. Nagpapatao lang. Itong sumi Pastor. Di ba? Kaya ganang gawin, video call kami. No? Kasi gano'n eh. Merong hiniindang karamdaman. Saan ka lalapit? Saan ka kakapit? Sa Diyos. Kasi tayo ng Diyos ang pwede magbigay sa atin ng kapayapaan. Amen? Ang Diyos ang magbibigay sa ng peace of mind. Ang tao masyado siyang balisa. Hindi alam kung ano gagawin. Diba? Balisa eh. Diba? Yung nag-nervous. Nga po, pero sabi ng Panginoon, kasi bakit? Mali yung nilalapitan mo, subukan mo kaya mag-pray. Subukan mo kaya lumapit sa Diyos. Kung hindi ka niya bibigyan ng kapangyarihan. Kung hindi ka niya bibigyan ng kapayapaan. Kung hindi ka niya bibigyan ng tulong. Kasi yun naman nasabi ng Diyos eh. Ang sabi ng Panginoon, tawagan mo ko sa oras ng kapagabagan, ako'y magpapadala ng katulungan. Na po, kaya sabi ng Panginoon, ako po, ang ino-offer ko po sa inyo, Diyos. Hindi ka kahit sarili. Ino-offer ko ang salita ng Diyos. Ino-offer ko ang Panginoon. Bakit? Kasi siya yung pinakakasagutan sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Kaya sabi na po, there is a package when we listen for the truth. Then when we grab the truth in our life, na po kapag pinoses natin yung katotohanan, may package. Hindi tayo na malaman ng naman. Kaya sana naman kapatid, sa buhay mo ng bawal siya, patuloy tayo sa katotohanan. Amen? Sabi ko nga po sa inyo, gusto nyo ako sinungalingan. Pagpapangaral si Pastor, sige, okay lang yan. Gumawa ka ng kasalanan, okay lang yan. Diba? Minsan yung gusto natin na papakinggan eh. Yung gumawa ka ng mali, sige, okay lang yan. Pamisan-misan lang naman eh. Diba? Gusto mo ba gano'n nasasabihin mo? Ganun po ba nais ng Diyos? Diba? Papakasok sa tao, ay, sabi ng Pastor, okay lang, pamisan-misan eh. Diba? O, magkakaroon ka ngayon ng ano, panghahawakan. Kasi sabi ng Pastor, okay lang, kahit pamisan-misan lang eh. Hindi po. Ang mali ay mali. Amen? Ang tama ay tama. Kaya dapat anong kailangan natin gawin? Umalis tayo sa pagkakamali. Inuulit mga kapatid, hindi okay ang pag-isa-isa. Umalis ka na sa pagkakamali. Kaya nga, strive for the truth. Pag sumikapin natin ang katotohanan, pag sumikapin natin na maalis tayo sa mga bagay na hindi tama sa buhay po natin. Kaya sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, there is a package that God can give us when we find the truth, no po, when we possess the truth, when we receive Christ in our heart, there is a package. No po, nasabi dito mga kapatid, God will give you wisdom, ability to discern and decide righteously, instruction, or the availability of direction from wiser people around you. Isa may mga nag-aral na tao, magagaling sila sa larangan ng kanilang mga trabaho. Pero dahil ikaw ay nakakapali ng Word of God, para bang pag nagsalita ka, mas marunong ka pa sa kanila. Kasi bakit? Kasi nga yung wisdom mo galing sa Diyos. No po? Kaya sabi dito mga kapatid, sa ating pong conclusion, will you buy the truth for yourself? Bibilan mo lang ba ang katotohanan para lang sa iyong sarili? Na sabi ng Panginoon, huwag tayong mabuhay ng mga sarili. Meron tayong kapwa, meron tayong pamilya. Anong ibig sabihin? Kunin natin yung katotohanan na nagmumula sa Diyos, nang sa ganun, yung pamilya natin, yung mga nakakasama natin, makita rin nila yung katotohanan. Kasi sabi ng Diyos, kung walang gagawa ng tama, ano ang kanilang susundan? Di ba nga ang tao follow? Yung pag-follow, sumusunod lang sila. Ngayon, kung lahat gumagawa ng mali, paano pa na malalaman yung tama? No po? Kaya nga kami, bilang mga pastor, patuloy namin pinapangaral ang tama. No po, bagamat yung iba, ayaw nila sumunod, but still, papangaral namin ang tama. Sapagkat hindi naman kami nangangaral para sa marami. Na kami sundin. Na po, kung yung gusto lang namin mga kapatid, ipangaral ang tama.
Para makita ng tao kung totoo sa ng Diyos. Na po, kaya sabi po ng ating lesson sa conclusion, na po, will you buy the truth only for yourself or the people that you love? Na po, it has a cost, may alaga, it has price. It has provision, na po, prohibition. Ibabala, don't compromise. And there is a package, don't miss it. Na po, yung sana, yung package na pwedeng ibigay ng Diyos, yung blessing na pwedeng ibigay ng Panginoon, sana lahat tayo makatanggap. Sana lahat tayo mapossess natin. Na po, ay sabi niyo dito mga kapatid, buy the truth and sell it not. Also, wisdom and instruction and understanding. Kaya po, ang panalangin po sa bawat isa sana, kunin talaga natin ang katotohanan. Ako, yes, mura lang ang sinungalingan, pero sabi ng Diyos, magpapalayo yan sa'yo. Sisira sa'yo. Kasi nga, yan ang offer ni Satanas. Isinungalingan, pamamaman. Kaya sana po, sa buhay po natin, patuloy lang tayo mapit sa Diyos. Hindi ko po sinabi ko mga kapatid, dahil galit ako sa inyo. Mahal ko po kayo. Kaya po, pinapaliwanag ko lang ang nais ng Diyos. Binibigyan ko lang ng emphasis. Kasi sa tao, kung walang emphasis, wala, mabaliwalain. Na po, kaya sabi sa buhay natin, hindi tayo mo sa Diyos. Hindi tayo magpapamula. Kunin natin ang katotohanan sa kanyang sarili. Amen? Amen. Yun po nga natin. Ay, lahat natin ngayon, gusto sa Diyos. Sige po, doon tayo. Hindi natin natin bulong. Ano may Diyos? Nakita mo kaya ang sarili sa pulos natin? O hanggang ngayon, hindi mo nakikita. Ang sabi ng Panginoon, oo, marami ng problema, marami ng pagsubok. Kaya nga sabi ng Diyos, kailangan mong katotohanan, kailangan mong ating salita. Kaya sabi ng Diyos, patuloy ka lang sa iyong pagsamba, patuloy ka lang sa pagpunta sa simbahan, patuloy ka lang sa iyong mananalangin, magpatuloy ka lang, sapagkat ang sabi ng Diyos, dito ka lalawak, dito ka tatatag, dito ka titibay. Huwag mong hayaan, kumapit ka sa maling bagay, kumapit po tayo sa Diyos. Kaya ang challenge po ng Panginoon sa umaga po ito, ano man po ang mga pinagdadaanan, pagsubok, karamdaman ng problema, mga sulirahin, sabi ng Diyos, bakit hindi mo ilapit sa akin? Ilapit mo sa akin, sabi ng Diyos. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan, pero ang Diyos alam niya. Kaya sabi ng Diyos, hindi ko kaya mag-isa, ilapit mo sa akin. Kaya sa umagang ito, meron po kayo gusto ilapit sa Diyos, lumapit po kayo dito sa harapan. Iluhod niyo sa Diyos, sabihin niyo, Lord, tulungan niyo po kayo itong aking pinagdadaanan. Ang hirap, pero alam ko, matutulungan mo ako. Kaya sa umaga po ito, ilapit niyo po sa Diyos. Huwag natin hayaan, dayain kayo sa Tunas. Huwag natin hayaan, makuha natin yung kasinungalingan na inu-offer ng mundo ng ating awan. Kasama po rin natin, pagkamat may halaga, ang katotohanan, ang halaga na dapat ikaw ay magpakumbaba, alisin ang kayabangan, alisin ang pagmamalaki, pagmamataas, paano tayo kumami sa Diyos. Pwede ba sumami ito, sabihin mo, Lord, sorry po, magkamali ako. Marami akong pagkukulang, marami akong pagkakasala. Pwede mo ba sabihin sa Diyos yan? Sapagkat ang Diyos, hindi siya makakagawa sa iyong buhay at hindi ka umangami. Hanggat hindi mo siya na-recognize at hanggat hindi mo siya kinikilala sa iyong buhay. Kaya sabi ng Panginoon, buhay ka pa, may pag-asa ka. May pag-asa kang umago. May pag-asa kang sumaya. May pag-asa kang tumaan. Lahat ng bagay. Kaya sabi ng Diyos, nilapit mo lang lahat sa akin. Sige po, patuloy tayo sa ating pananalangin. Pag-pray mo ng nanay, tatay, lolo, lola, kapatid, asawa, mga anak, mga apo, pag-pray natin lahat. Sapagkat sa pang-araw-araw po, marami na yung pinagdadaanan. Kaya sa umagang ito, patuloy natin lapitan ng Panginoon sa panalangin. Ang maraming Diyos, nakila sa lahat. Kami po o Diyos ay natutuloy po ng papasalamat. Napatuloy na po mga salita, ay nahayag po o Diyos. Sabi po malagitnaan. Ang namin ang dalangin, Lord, ay po patuloy na po magpala sa buhay po namin. Opo, Lord, ang iyong salita ay totoo.
Kayo ay totoo. Kaya nawa ko Diyos, makuha po namin ang katotohanan na mula po siya. Lord, bless you po, Lord, ang buhay po ng bawat isa. Sana po, patuloy namin kayong lapitan, kayong aming kapitan. Kayo po, Lord, na maging sandigan ng aming buhay. Kaya Lord, marami po Diyos, patuloy niyo po kami paunahan at patubayan. Sana po, sa buhay po namin, na bagamat ang inyong mga salita ay paulit-ulit na nire-remind kami. Sana po, matuto po kami sa mga. Huwag po namin kayong baliwalain. Kaya habang buhay kami, habang malakas kami, matuto na po kami magmayos. Kaya Lord, nilalapit ko po Diyos sa buhay po ng bawat isa. Mga nanay, tatay, lolo at lolo, mapatuloy po silang paunahan, bigyan ng kalakasan at pagdaan sa kanilang buhay. At sana po makapagpatuloy po kami lahat na maglingkod sa inyo. Bigyan ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Yung mga walang trabaho, bigyan niyo po ng trabaho. Yung may mga kahirapan sa pananalapi, Lord, patuloy mag-provide po kayo ng mga pangangailangan po ng bawat isa. Nilalapit po rin po, Lord, bawat mga kabataan, mga anak, mga estudyante, patuloy niyo nawa po maalis at tigasan ng ulo, matutong sumunod, matutong makinig. At sana po, Lord, patuloy na sila sama-sama na maglingkod po sa inyong pangarap. Bless you po, Lord, the church po nito. Ngayon po patuloy na mataas, mapurihan. Hindi po ako makita, kung hindi ang iyong mga salita. Kaya Lord, patuloy lahat ng papulit pasasalamat ay nilalaan po namin sa iyo. Kayo po ang magpala sa buhay po ng bawat isa. One week na naman po, Diyos, ang lilipas. Kaya nalangin ko po patuloy po aming tulungan. Kayo po ang magbigay ng liwanag, magbigay ng pag-asa, magbigay ng kasiyahan, magbigay ng kalakasan. Sapagkat alam namin na meron po kami Diyos na buhay. Diyos na pwede ng pagkatiwala ang aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy, pinupulit po namin kayo at pinataas sa ating mga buhay. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Love you, glory. Please be seated. Amen. So, once again po, maraming salamat. Sana patuloy lang po tayo. Wala po yung iba, mga nanay, mga tatay, patuloy po nagsama sa palagi. So, nagpapasalamat po kahapon, yung mga ladies natin, nagkaroon po sila ng ladies fellowship. Sana every Saturday ay magtuloy-tuloy po ang ladies fellowship. Dahil na naman po ng susundo, para at least ay kwentuhan kayo. Kahapon kwentuhan. Hindi po basta marites yun, kwentuhan na may panalangin. Sharing ng mga burdens po ninyo. Kaya pray natin, sana patuloy lang po ang inyong ladies fellowship. Nakapasya sa inyong mga tahanan. Ngayon, kung hindi man kayo available sa inyong mga tahanan, gusto nyo dito na lang. So, maraming salamat. Narajay, tawagin mo na si Ma'am sa dito. Ano mo, bigyan mo rin ako ng okay. So, ito na po yung last Sunday. Ay, hindi pa. So, may last Sunday po. Sa susunod is August 31. Brad, ito mo na isang invitation.